Alam mo ba? Umaraw man o bumagyo, anuman ang sitwasyon, andyan ang mga mamamahayag. Katuwang sila ng publiko sa paghahatid ng mga napapanahong mga kaganapan at update sa loob o labas ng bansa. Taong 1637 nagsimula ang kasaysayan ng journalism sa Pilipinas. Ito'y matapos ilunsad ng Father of Filipino Printing na si Thomas Pinpin, ang kauna-unahang polyeto o newsletter na pinamagatang Successos Felices o sa Ingles ay Fortunate Events. Mayroon itong 14 na pahina at naglalaman ng mga kaganapang nakasulat sa wikang Espanyol. 1846 naman, nailimbag ang La Esperanza, ang unang dyaryo o pahayagan ng Pilipinas. Tinalakay sa pahayagang ito ang mga paksang may kinalaman sa filosofiya, relihiyon at kasaysayan. Ngunit 3 taon lamang ang itinagal ng pahayagang ito. Sa pagsasara ng La Esperanza, nagbukas naman ang La Estrella noong 1847 at Diario de Manila noong 1848. Samantala, alam niyo bang pansamantalang natigil ang mga mamamahayag sa pagbabalita sa bansa? Ito ay nang ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law noong 1972. Halos 10,000 mamamahayag noon ang nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng kanilang mga prangkisa. Inatasan ni Pangulong Marcos Sr. ang mga militar na kubkubin ang mga media stations. Maging mga lathalaang pangrelihiyon, ipinagbawal din. Marami rin noon ang nakulong na mga mamamahayag dahil ipinagpatuloy pa rin nila ang pagsusulat. Pero nang matapos ang martial law, muli namang naging malaya ang pamamahayag. Samantala, isa rin sa pinakamalaking naging dagok sa malayang pamamahayag sa bansa ang Maguindanao Massacre noong November 23, 2009, kung saan 33 mga journalist nagagawa sana ng balita tungkol sa pagpipila ng kandidatura ng politikong si Ismael Mangudadatu ang nakidnap at pinatay. Marami ang ipinaglaban ng hustisya at karapatan ng mga mamamahayag sa bansa dahil na rin sa mga nararanasang pagmamalupit sa kanila ng ilan. Noong April 13, 2022, sa bisa ng Republic Act 11699 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, idiniklara ang August 30 bilang National Press Freedom Day. Ibinasa ito sa araw ng kapanganakan ni Marcelo H. Del Pilar na itinuturing na ama ng pahayagang Pilipinas. Si Marcelo H. Del Pilar ay kilala sa kanyang makabayang mga sulatin at takda sa pahayagang La Solidaridad noong panahon ng Kastila. Kaya ngayong National Press Freedom Day, pasalamatan natin ang mga mamamahayag na walang takot na magsilbi sa bayan sa ngalan ng malayang pamamahayag. Ngayon, alam mo na!